Nanawagan ngayon ang Malacanang sa Korte Suprema na maglabas ng desisyon kaugnay ng motion for partial reconsideration para magamit ng mga magsasaka ang 71 billion peso Coco Levy Fund. Sesertipikahan din ng Pangulo bilang urgent ang isang panukalang batas para matiyak ang maayos na paggamit ng nasabing pondo. Narito ang ulat ni Rocky Ignacio. Umapil ang Malacanang sa Korte Suprema na makapagpalabas na ng desisyon sa inihaing motion for partial reconsideration na magbibigay daan sa paggamit ng 71 billion pesos Coco Levy Fund. Sa harap na rin ito ng kautusan ni Pangulo Aquino na palakasin ang lahat ng hakbang para patatagin ang kapakanan ng magniniyog sa bansa. The Solgen already filed a motion for partial entry of judgment. They filed it last September. It's a ministerial act, no? So we just have to wait. But we hope we don't have to wait long. Sinabi ito ni Pangilinan matapos ang mahigit isang oras na dialogo ni Pangulo Aquino at magniniyog sa Malacanang. Mahalaga kasi na magkaroon muna ng pinal na desisyon ng Korte Suprema sa bilyong pisong Coco Levy Fund para tugunan ang napagkasundoang hakbang. Kabilang dito ang pagkakaloob ng makukuhang interes sa bilyong pisong Coco Levy Fund at ang pagbuo ng executive order para tugunan ang kanilang pangangailangan. Pero walaan niya sa kapangyarihan ng ekutibo ang pagbuo ng Coco Farmers Trust Fund. Ang paggamit kasi ng Coco Levy na pondo is by virtue of PD 1234. So that's a presidential decree. So batas. So if we are to move away from that law and utilize the fund by way of a trust fund, you are actually amending that law, which therefore requires not an executive order but an act of Congress. Mahalaga rin anya ang pagsusulong ng mga panukalang batas para mabigyan ng proteksyon ang paggamit ng Coco Levy Fund. Taksya. Yung 72.8 billion is actually cash, no? So that is held in trust. So hindi siya nagagalaw sa ngayon. In fact, kumikita pa siya ng interest. So kaya nga gusto nating i-certify yung measure at bill dahil doon talagang yun ang magiging safeguard pagka meron kang trust fund at yan talagang hinihiwalay. Ang dilema kasi ngayon, under PD 1234, pagka naging final and executory na yung batas, nagkaroon na ng writ of meron ng issuance of the entry of judgment, yung Coco Levy Fund will no longer become a trust fund. It will now go to the SAGF under PD 1234. Ang problema nga doon ay under SAGF, yung interest babalik na sa national government. That is also the law. And we would like to make sure that even the interest, because ang Supreme Court ruling ay sinasabi, dapat ang makikinabang dyan ay ang ating coconut farmers at ang industriya. So we really have to address that. Paliwanag pa ng kalihim, kahit maaari ng gamitin ng Coco Levy Fund, mananatili pa rin ang paglalaan ng pondo ng gobyerno sa mga programa sa pagniniyog bilang tulong sa mga magsasaka. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.